Okay. Lahat ng tao, lahat ng nilalang, lahat ng souls, may nakatalagang may nakatalagang, let's just call it a star. Some people are born to become presidents. Some people are born to become doctors, but they don't necessarily always follow the path that they were supposed to. Hindi po palaging sinusunod kung ano yung landas na dapat nilang tahakin, ika nga. So, okay, yung royalties were meant to become royals. Nasa bloodline nila. Maraming conspiracy theory that they are reptilians, but they're not. They're not. Not this royal. If you're talking about the royalties in England, in London, they're not. Automatic po yan. For people like me, we see right away kung reptilian ka o hindi. Kasi iba po ang kulay ng aura ng bawat tao at nakikita yan. Lalo na if you're constantly on TV, in the news, kitang-kita po yan. Maski na hindi nagbago yung pupil ng mata, iba po ang kulay ng aura ng reptilians. As a matter of fact, we can talk about that later on. Basta hindi po. Ibang aura ng tao, kanya-kanyang energy field, kanya-kanyang frequency, ka nga. Hindi ba you guys believe in frequencies and the energy field? Kaya nga may aura. Yung energy mo rin. Yun ang reason kung bakit yung pendulum, sinasabi ko, wag palaging gagamitin. Hindi valid just to test the energy, pero yung palaging magtatanong ka ng kung ano-ano sa pendulum because it can be used. It can be used by the evil ones or the negative energy. Choose your friends. Birds of the same feathers flock together. Ibig sabihin, normally, pagka magkakapareho kayo ng likes and dislikes, kayo yung magkakasama. Ngayon, pag ikaw, kahit na ang ganda ng mga layunin mo, ang ganda ng mga ginagawa mo, tapos pinayaya ka ng isang manginginom na barkada na gusto mo lang pagbigyan, hindi ka nagpaawat, sumakay ka sa kotse niya, nabangga kayo, namatay ka. Hindi mo sinunod yung instinct ko, yung bulong sa iyo ng guide mo. Sumakay ka doon, nadamay ka. But of course, yung pupuntahan nila when they die is totally different from yours. But still, patay ka pa rin. So mag-iingat ka sa mga sinasamahan mo. Mag-iingat yung mga taong mahilig mag-delve sa mga witchcraft, yung mga satanism, yung mga rituals na hindi magaganda. Mag-iingat po kayo dyan kasi na-absorb yung lahat ng negative energies. Yung maski na curious lang kayo, akala nyo ba hindi kayo tatamaan o mapapasukan ng lahat ng kamalasan na bibigay ng dark forces? Nangyayari po yan. So be careful. Mag-iingat po tayo. Anything is possible now. Ang daming hindi magandang nangyayari sa atin. Sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kaya dapat palagi tayong nakahanda. Hindi natin alam kung, kasi, thank you for the heart, ang daming namamatay ngayon na maramihan. Ibig ko sabihin, hindi lang isang tao. May maraming nasusunog, namamatay sa lindol, namamatay sa baha, maramihan na ang pagkuha. So be prepared at all times. Walang kasamang mistika o kababalaghan ang astral traveling. Normal pong ginagawa yan ng lahat ng tao pag natutulog. Hindi po yan nakakatakot kasi normal na makakabalik at wala pong sasapi sa katawan ninyo pag nag-astral traveling po kayo ng tulog. Hindi talaga nangyayari yung maaagaw ng entity, yung soul mo o yung body mo habang nag-astral travel ka. Both physically and spiritually, hindi mangyayari yon. Never. Kasi itinalaga yon sa bawat nilalang na makapaglakbay ang ating kaluluwa
habang natutulog tayo. Kasi yung physical body, kailangan ng pahinga. But the soul, forever yan eh. Ang soul ay immortal. So, hindi yan maghihintay na magigising ka. Alam lang nila kung kailan ka gigising because of the cord. Pero, maglalakbayan talaga. Pupunta yan doon sa mga bagay, sa mga lugar na gusto nilang puntahan, bisitahin, gusto nilang makipagkita, yan. Gusto makipag-usap, ganun. So, wala po kayong dapat ikatakot when it comes to astral traveling. Kasi, very, very, very safe po yan. Normal po yan na phenomenon. Actually, I shouldn't call it that. Normal na nangyayari sa buhay ng tao po yan. Habang nagpapahinga ang katawan, yun naman ang pagkakataon ng ating kaluluwa na pumunta sa gusto nilang pasyalan. I keep talking about crystals. It's the real thing. We were talking about technology. Alam nyo ba? Kasi marami ngayong nagsasabi that we're so lucky na advance na ang technology natin. Tapos believe na believe dun sa technology at sa mga taong ang galing sa at advance sa technology. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Alam nyo, nung araw, hindi natin kailangan ng technology. We were very sharp. Kasi walang technology eh. Spiritual, physical and mental ang ginagamit natin. We were able to use our minds or just we're just looking at the sky kung uulan o kaya sa ibon. Alam niyo ng matatanda natin, hindi ko nga itong kwentong ito, hindi napakalayong taon. I'm talking about yung 1950s, 1940s. Matatanda natin, wala namang computer. Alam nila kung malapit na yung ulan dumating. Pati hangin, maaamoy mo kung uulan. Kung lilindol, titingnan mo yung mga hayop. Kung nagtatago, nagtatatakbo. At alam mo, yung anak mo kung nagsisinungaling, mentally, nararamdaman ninyo yun. Kasi very sharp. So may kasama ng yung intuition at saka telepathy. Pagka masasaktan yung anak mo, kakabugang dibdib. Very sharp lahat ng tao nun. Very sharp. Kakabugang dibdib, may nangyari sa anak ko. Kasi nararamdaman mo physically. Ngayon hindi na. Kung gusto mong malaman na sa anak mo, iti-text mo. Makain kayo, magkakaharap kayo, hindi kayo nagtitinginan. Magte-text. Cellphone ang hawak. Noong araw, walang ganyan. At saka, ang nag-aaral ng mga bata, walang Google. Alam nila, current events, alam nila. Ang mga bata naglalaro sa labas. Nailawan ng sinag ng buwan paggabi. Napaka-importante niyan, ha? At araw, the sun itself. They get to play. The energy is so strong. Walang vitamins yan, ha? They eat natural foods. Nung araw, hindi ka nag-i-imbak ng pagkain sa freezer. Nung kakainin mo para bukas na umaga papalengkehin at siluluto. Yung susunod na araw, ganun din. Ang sharp-sharp ng mga tao noon. Nagkaroon naging advance ang technology natin. Of course, may advantages, pero mas malaki ang disadvantage. Mas malaki. Too much technology, too much of anything is bad. Ngayon, paliwanag ko po sa inyo nang bago ko basahin yung ibang comments ninyo. Hindi ba nakita ko na nasilip ko yung Agartha? I know about them. Alam ko yung Atlantis. Yung mga advanced cities or advanced planets or places that are super advanced, na yung may mga lumilipad, yung mga nakalutang, yung mga bahay. Hindi naman ho yung technology na gumagamit ng computer o internet. Crystals po ang gamit nila. Doon galing yung energy sa crystals. If you know how to use crystals properly, you can harness the most pure and strongest energy. In fact, actually, gumagamit na tayo niyan in
Yung mga nanotechnology, you think they don't use crystals? Yung sa mga microchips, meron po yan. Hindi lang alam ng mga tao. So, ang daming disadvantages ng technology natin ngayon, sumobra. Marami na rin po ang nagsasabi, nung araw, sinabi ko na rin po yan Nung araw pa, bata pa ako in my 20s, yung elders, I'm talking about spiritual elders, nag-warn na po yan, sinabihan ako na, at saka hindi, maski na yung mga secrets na, meron na yan hindi lang napapansin ng mga tao, na sinasabi natin na nung wala pa ang computer, television pa lang, at saka newspaper, pero meron ng email. Meron na noon na sinasabi na, the devil or the evil ones will use a certain box to corrupt the children. So, nung dumating yung computer, of course, yung internet, nakita ninyo naman, ang daming pornographic na pumapasok at nakikita ng mga kabataan. Hindi naman makokontrol No matter what you do, hindi mo pwedeng bantayan 24/7 ang iyong mga anak. So it's very different. It's very different. Yung mga dumadalaw sa panaginip ng mga namamatay, yung mga namatay ninyong loved ones na dinadalaw kayo sa panaginip, two things yun. Either namimiss kayo, gusto lang magpakita para ipaalam sa'yo na they're safe, or they're asking you, kasi may mga tao kasing matagal nang patay yung kanilang yumao, pero pag nagdadasal sila, hingi ng tulong dun sa namatay ng kung ano-ano. Ito po, payo lamang ng isang taong katulad ko na may kaalaman sa mga bagay na yan. Huwag niyong hingan ng kung ano-ano yung mga namatay ninyong mahal sa buhay. Ang hingan po ninyo ay yung Diyos na dinadasalan ninyo. Kasi sila, hindi nila maibibigay yan. Maski na anong mangyari, wala pa pong kaluluwa na kapagbigay ng number sa loto. Wala talaga. Ipagdasal niyo po sila. Kasi normally nangangailangan sila ng dasal, kaya po nagpapakita. Huwag pong hilingan ng kung ano-ano. Kasi kawawa naman sila, naistorbo rin. Kusa po silang dadating if they miss you. Pray for them. They need our prayers all the time. Hindi ibig sabihin mapangit kung ahas. Hindi pangit. Lalo na normally, alam nyo, may ibang countries na para sa kanila, ang ahas ay napakaganda. In fact, sa Chinese astrology, merong Year of the Snake. In Egypt, sinasamba yung snake. Hindi po bad ang snake. Kaya lang naging bad yan kasi kaya tinatawag na masama kasi yun ang ginamit ng demonyo dun sa kay Eva para kumbinsihin kainin yung mansanas. Ano po ang ibig sabihin na naginip ka na may babae si Mr. Sofia? Naku, mag-iingat ka sa ganyan ha. Kasi silosa ka ba? Kasi kung silosa ka, palagi mong iniisip yon. Mapapanaginipan mo. Kawawa naman yung mister mo kung hindi naman nangangaliwa. Ba yun? So, ipagdasal mo ganito. Sabihin mo doon sa gabay mo, o kaya kung kung katoliko ka, magdasal ka sa Holy Family or kay Mama Mary. Sabihin mo, okay, sa St. Joseph, sabihin nyo naman sa mister ko na huwag siya mangangaliwa or ipakita sa'yo, paramdam sa'yo. Mararamdaman mo naman yun kahit hindi sa panaginip kung kaliwete yung mister mo. Normally, malandi, di ba? So, wag mong awayin naman. Kasi baka naman panaginip mo lang yun kasi silosa ka. Ha? Kawawa naman, Sofia. I believe in reincarnation. Yes. In fact, yung renegression ko yesterday, yung reincarnation niya, amazing. Nalaman niya yung reason kung bakit ganito siya sa buhay na ito ngayon. Dahil na-trace niya through reincarnation, nung nag-regression kami,
kung ano-ano yung ginagawa niya, kung saan siya napupunta in her past life. Kagabi lang yun. Ever since pinanganak ako, bukas ang third eye ko. Ganito na po ako, hindi ko lang pinagsasabi dahil hindi ko naman kailangang ipagsabi. Ngayon na lang po dahil napapanahon na para malaman ng mga tao. Dahil hindi lang naman ako ang may topic na katulad nito. Yung akin po, para lang makatulong. Lahat po ng ikinukwento ko sa inyo at itinutulong ko sa inyo ay base sa sarili kong karanasan. Hindi po ako nagre-research, hindi ako researcher. Hindi rin po ako nagbabasa sa mga pasyente kong na nagpapa-hypnotherapy. Lahat po ito sarili ko. So, makakaasa kayo na pwede ninyo akong tanungin. At pag sinagot ko kayo, lahat yon totoo. Hindi galing sa iba, kasi galing po sa akin. Marami po, napakarami. Ang dami rin nagre-request sa akin na pumunta through astral traveling to so many other places na never hindi ko naman ma-accommodate lahat. So, tinitingnan ko na lang kung gaano karami yung nagre-request sa akin na pumunta to a certain place para mapuntahan ko astrally at maikwento ko sa inyo yung experiences ko.